Hello guys, Tardino TV here and we are back with another video. So guys, kung matagal na kayo dito sa channel ko, alam nyo na isa sa mga main purpose ng channel natin is para mag-share or maging reference dun sa mga bagong pupunta dito sa Canada or kung gusto nyo lang makita kung ano yung buhay Canada natin dito, di ba? So ngayon guys, iibahin natin ng konti yung setup. Imbis na nagbabasa ako sa inyo ng mga sharing na nakikita ko sa social media, papanoorin talaga natin guys yung mga nakikita natin na mga nagsishare dito sa buhay Canada nila para talagang mas ma-feel natin yung emotion, yung experiences nila rather than binabasa ko lang sa inyo yung mga posts na nakikita natin. And then also, magre-react din tayo no based on our personal experience at saka yung perspective natin dun sa topic. No? So, sa ngayon guys, ito yung sharing natin. No? So ang context nito guys is nanggaling sila ng Singapore, pumunta sila dito sa Canada, and then bumalik ulit sila ng Singapore. So panoorin natin guys kung ano yung reason kung bakit bumalik uli sila ng Singapore. Natin si Casey Yo. Bakit bumalik kayo from Canada to SG? Mhm. Alam mo dati, pag tinatanong ako ng mga tao tungkol sa question na yan, hindi ko siya masagot direct. Kasi siguro hindi pa ako ready. Hirap Mga talaga panahon yun. na yun. Siyempre. Pero syempre, as time goes by, tapos na yung Acceptance. season na yun, Mhm. so siguro ngayon kaya ko na siyang sagutin. Yun, congratulations. Okay, so year 2023, pumunta kami sa Canada with my Mm. husband. Okay. So, nag-try kami ng opportunity doon kasi Mhm. meron naman nag-open na opportunity. So, from here sa Singapore, punta kami ng Canada. Mhm. So, yung contract namin doon is good for 2 years. 2 years. So, So siguro guys, nagpunta sila dito, siguro Lamia to or work permit to, no? nag-try kami mag-work. Excited kami at first. Syempre, bagong environment. Yes. Kasi tagal namin dito sa Singapore. Parang ano kami dito, 14 years. Wow, 14 Tapos, years, pupunta no? kami sa another country. So, So parang pareho lang din sa amin, yun nga lang kami, galing kami ng Pilipinas. So mga 14 to 16 years kami na nagtatrabaho sa Pilipinas bago kami pumunta dito sa Canada, no? i-start na naman kami, which is ako personally na excite ako, ganyan. Tapos parang yung lahat ng mga nababasa ko tsaka nire-research ko dati, parang sinip ko na sa utak ko na ganito, yung hindi siya kapareho ng Singapore, That's ganyan. Yan. So, nagstay kami sa British Columbia. So, Oy. 3 hours drive siya from Dito rin Vancouver. pala. So, yun yung pinakamalapit na city namin. Vancouver. So, 3 hours drive, ganyan. So, yung area na yun is a small town. Mhm. Siyempre, walang masyadong parang... Maninibago kayo niyan. Hindi siya city. Small town siya. So, Ayan. So talaga maninibago sila dito kasi nga nanggaling kayo ng Singapore, no? So yung mga nakapunta ng Singapore, alam niyo yan. Wala kayong ibang makikita diyan kundi mostly buildings. Dito naman sa Canada, well, talagang mas matimbang dito yung environment. Kaya nga guys, yung sa mga post natin, di ba? Lagi kayo makakita ng mga sobrang tataas na mga puno, mga mountains, mga snow caps, yung mga ganyan. So maninibago talaga sila dito. kung gusto mo magpunta sa city, kailangan mo nga mag-travel 3 hours drive going to Vancouver. Tapos yung hindi ko in-expect, ang view namin sa Ganda likod, ng view, mountain. mountains. As in, literal na bundok. Common dito yan. So, syempre, hindi na ka lang makakita ng bundok dito sa Singapore, di ba? Puro building. So, parang na-amaze ako. Tapos lalo na nag-snow, puti-puti, ganyan. Parang ang saya. Wait lang guys. Disclaimer pala no, itong post natin na to guys, hindi natin to sinishare para pupunahin natin yung mga negative dun sa mga naging buhay nila dito sa Canada, no? Hindi po ganun. Ito guys, sinishare natin sa inyo para makita nyo na iba't iba guys yung nagiging buhay ng mga pumupunta dito sa Canada. And para din guys, mas maganda yung sharing natin kasi mas ramdam nyo pag napapanood nyo talaga yung nag-share, di ba? Kaya ganyan, kasi first time di ba? Ganda. So natuwa ka, ganyan. Tapos simple life siya, hindi siya parang nagmamadali dito sa Singapore dito. Kasi lahat madalian, di ba? Sa Canada, slow pace. Slow pace of life, ganyan. Tapos eto na nga,
Ba't kami bumalik? Kasi Yeah, ito na. 2024, mid of 2024, 2024. marami ng parang quarter or 6 months ng 2024. Ang dami ng mga immigration rules na lumalabas. 2024 lang ba yun? Kasi kami parang mga simula pa lang ng 2023, ang dami nang lumalabas na mga changes lalo na sa international student, di ba? Hindi ko na matandaan doon sa kung work permit nga sila, no? Anyway. Alam mo yun, yung bagong immigration rules Ito yan. sa mga foreign temporary worker like us, like me. Isa na dyan yung, kasing asawa ko is SOWP, which is spousal open work permit. So attached siya sa akin kasi spouse ko siya. So legal siyang magtrabaho ng different jobs anywhere na gusto niya, basta kaya niya. Ganyan. Tapos biglang yun, nabago yun na hindi na daw pwedeng ma-attach yung spouse mo sa'yo pag ikaw yung main applicant, which is ako yung main applicant. So yun yung unang rules. Okay, so parang same nga rin kami. Yun nga lang, since siya yata yung primary, working, no? So working visa. Sa amin naman guys kasi, yung wife ko din ang principal pero student, no? Pero pareho kami nung husband niya or nung partner niya naka-SOWP or yung spousal open work permit. Hanggang sa after nag-announce ng isang rules, nag-a-announce na naman ng panibagong rules, ganito, papalitan ganito, international student. Ang daming bagong rules. Tapos naguguluhan na kami. So sabi namin, hala, paano to? Ganito, ganyan. Paano yung namin, PR pathway namin, ganyan. Kasi everything is changes. And then, eto, September 2024, right after naming magbakasyon sa Vancouver. Kasi nag-unwind muna kami ng asawa ko sa Vancouver. So pagbalik namin from Vancouver noong September, naka-receive kami ng bad news. Ayan na, bad news. Ang sabi sa news, hindi na marirenew yung contract namin. So, 7 months before matapos yung contract namin noon Teka lang, 7 months bago ma-expire. Again, walang judgment, no? Pero kung ako yung nasa katayuan nila, no, bago pa pumunta ng Canada, nasa SG pa lang, dapat clear na kung ano yung magiging pathway namin. Anong mangyayari sa amin? Paano pag na-expire na yung 2 years? Marami kasi guys, ang thinking nila 2 years matagal yan. No? Hindi guys, napakabilis lang yan. Pero kasi sa kanila, no, hindi ko alam kung anong naging journey nila or bakit 7 months na lang dun sa contract tsaka lang tumitingin kung ano yung magiging ending. So again, hindi natin alam kung ano nangyari. Baka kasi naka-work permit nga sila, no? So, tuloy natin. So parang na-shock ako na bakit hindi kami ma-renew. So syempre, tinanong ko yung consultant, tapos tinanong namin yung boss namin, ganyan. So ang sabi nila, hindi na ma-renew kasi maraming immigration rules na nagbabago-bago, hindi na kasi ma-attach yung asawa mo sa'yo, hirap yan. Na magtatrabaho, ganyan, kailangan na rin ng another open work permit. At also, ito yung hindi ko matanggap dati na parang, din yan, parang dahil siguro sa work performance. Oh. Yun yung tingin ko na inaano nila sa akin. Kumbaga parang sa amin. So hindi sila nagtatrabaho ng maayos. So marami yung work performance daw, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, tatrabaho naman kami. Tapos, biglang bumalik biglang dumating yung boss namin. So kinausap kami personally na yun nga, sinabi nga na dahil nga. So hindi natin alam, no? Kasi nga, ang sabi niya, kahit siya, di ba, nagtataka kung bakit na-call out yung performance. So, in short, hindi nagugustuhan ng employer kung paano sila magtrabaho. Pero kasi baka naman din nag-aalibay na lang si employer para talaga hindi na sila ma-renew. Hindi natin alam guys, no? Immigration rule keep changing. So, nahihirapan na sila. Tapos, yung salary pa per hour ng supervisor, ng manager, kailangan taasan ng employer. Natatanda ko nga yan. Kasi kung hindi mabibigyan ng LMIA, ganon. So, ang daming tumatakbo sa utak namin nung panahon na yon na paano na, ganon. So, nung time na yon, tinulungan naman kami ng consultant namin, in fairness naman. So,
That's good. Ayan, kasi nga dahil sa ang daming mga changes dito sa Canada, that's actually a good move, guys. Lalo na kung sensitive yung papers nyo, mas maganda talaga, guys, na lumapit kayo sa expert para mas maintindihan nyo at mabigyan talaga kayo ng magandang advice kung ano yung mga pwede nyo pang gawin, no? Sabi niya maghahanap tayo ng another way, maghahanap ng another employer, ganyan. Since meron pa naman kayong 7 months, valid pa naman yung contract niyo for 7 months, ganyan. So, may nahanap naman na trabaho pero sa asawa ko. Pero yung asawa ko kasi, sa ibang province mapupunta. Hindi siya sa mismong British Columbia, which is maghihiwalay kami ng asawa ko. Kasi nakatali pa ako sa contract ng 7 months sa employer ko. So, yung asawa ko, aalis na. Pupunta na doon sa employer. So, syempre, maghihiwalay kami. So, parang sabi ko, ba't maghihiwalay kami? Ganun din yun. Kumbaga, parang matatapos na rin yung contract ko. So, on that scenario, guys, of course, meron tayong sari-sariling take dyan, no? Kasi kung meron naman palang opportunity yung husband niya, yun nga lang, sa ibang province, marami tayong nakikita na nagsishare niyan dito na talagang naghihiwalay, no? Kasi nga may better opportunity yung isa doon sa ibang province at ikaw naman kailangan mo dito magstay. Meron yan, guys. Pero kasi marami din kailangang i-consider yan. Halimbawa kami, guys, meron akong kasama mga bata. So, hindi option talaga sa amin na mag-asawa na maghihiwalay kami ng province. Parang ganon. Sa kanila, guys, nag-a-assume lang ako, na let's say, wala silang kasama talaga mga kids. So, medyo madali sa kanila na mag-adjust, na temporary lang naman na magkakahiwalay muna sila para lang talagang ituloy na magkaroon pa sila ng visa dito sa Canada until maging permanent resident sila. Pero again, kanya-kanya naman talaga tayo dito. Hindi natin alam at mas gusto talaga nila na they are together and walang mali doon, guys. Nasa sa kanila naman yun. Di ba ako pwedeng sumama sa kanya doon? Ganyan, magre-resign na lang ako dito, ganyan. Hindi naman daw ganun kadali, sabi ng consultant namin. So, naghanap kami ng nag-explore kami ng other options, which is yun nga, maghanap ng ibang employer, maghanap ng ibang province, kung saan pwedeng lumipat, ganun. Yung mga time na yon, nandun na yung, kumbaga parang napapaisip na kami na, nako, paano kapag after 7 months, wala pa, ano nang mangyayari, ganyan. So parang after ng few options na kinonsider namin ng asawa ko, parang sabi namin, hindi na to okay. Parang sabi namin, nai-stress na tayo. Yun, ang mahirap. Nakaka-stress. Oh. So nag-step up yung asawa ko, tapos sabi niyang ganon, balik na lang tayo ng Singapore. Which is ako, parang sabi ko, babalik ng Singapore? Yun na yung option natin. Ganyan. Tapos nagbigay kami ng time bracket sa amin na, kapag walang nangyari ng ganitong month, ganito, magte-text na ako sa Singapore. May deadline, ganyan. So, as time goes by, dumating yung certain date na ina-expect namin na pag walang nangyari dun sa certain date na yon, mag-i-step up na yung asawa ko at babalik na lang sa Singapore. So, nung nangyari yon, nag-text sa Singapore at thank God kasi ang bilis ng reply ng boss namin na parang, babalik na kayo dito. Kumbaga parang kakasabi lang ngayon, after 2 days okay na. Tapos parang after 5 days, 7 days, approve na yung Pasko rito. So nandun pa kami sa Canada noon na-approve na yung Pasko dito. Tapos yung asawa ko after a month pa kasi nga ina-accumulate pa yung. Yan guys, kapag yung may mga nangyayari sa inyo tapos biglang nag-a-align talaga lahat. So parang meron sa yung sinasabi na ito siguro talaga yung para sa'yo. Parang ganon. Kasi nga, yung sabi nga niya, di ba, ang bilis nung naging process, nung nag-attempt sila, nababalik na lang sila ng Singapore. Kota niya. So, after a month, na-approve na rin yung pass niya dito. Galing. So, nandun pa kami sa Canada noon. So, okay na, ganyan. So, settled na. So, medyo gumaan na yung loob namin na, may mapupuntahan kami. Hindi kami uuwi ng Pilipinas. Ganyan. Tapos yun nga, bumalik kami dito sa Singapore. Nag-resign na kami doon sa company. Hindi na namin tinapos yung contract doon na 7 months doon sa company namin. Nag-resign na kami kasi kailangan na kami dito bumalik. So nag-resign na kami. Tapos ayun, alam mo ngayon, so yun yung story namin. Okay guys, so yan yung naging buhay nila dito sa Canada. And sad to say na kailangan nilang bumalik ng SC. Actually hindi pala sad kasi nga
sabi ko nga baka kasi kaya hindi sila naging successful dito is that is another redirection for them para sa mas magandang plano, 'di ba? Pero i-share ko lang sa inyo na bago pa kami pumunta dito sa Canada, nasa Pilipinas pa lang kami, we have multiple plans already kung paano namin gagawin itong buhay Canada namin. At saka kasi hindi nabanggit kung ano yung main goal, kung mag-work lang ba sila dito or gusto nila maging permanent resident. Kasi kami guys, nung nasa Pilipinas pa lang kami, ang talagang goal namin is maging permanent resident dito sa Canada. Kaya nilayout namin yung mga plano, Meron kaming plan A hanggang Z, meron kami mga plano guys. Kaya nga si Mrs., meron siyang sariling parang pathway as a international student na pwede ring magbigay sa amin ng opportunity na maging permanent resident. At ako naman as SOWP, meron din akong sariling parang pathway and steps and plans kung paano rin kami pwedeng maging permanent resident dito. Sa kanila kasi guys, again, hindi ko alam, Kumbaga, I am basing my comment based doon sa kwento niya ngayon, Na parang totally nag-rely sila doon sa contract or yung sa work permit nila. So, pagdating kasi dito sa Canada guys, hindi na kami tumigil Hindi kami tumigil kung ano yung mga pwede naming maging opportunity and chance para maging permanent resident dito sa Canada. Hindi kami totally nakaasa lang doon sa pagiging student at sa pagiging SOWP. Ang dami namin tinignan guys. And yun siguro yung pwede kong i-share sa inyo na kung kayo pupunta kayo dito sa Canada, i-analyze nyo muna ano yung magiging PR pathway nyo dito para talagang ma-layout nyo yung mga plano na mga pwede nyong gawin para maging smooth guys yung pagkuha nyo doon sa goal nyo na maging permanent resident dito. At yung sinabi nga niya na that is another gray area for me. Bakit nung patapos na, which is 7 months na lang, Tsaka parang nag-aasikaso kung paano gagawin na ma-extend yung kanilang visa or magiging permanent. Kasi ang sabi ko nga sa inyo guys, nung first month pa lang, never kaming huminto na magplano with the consultant kung ano yung mga kailangan naming gawin, ano yung mga possible na pwedeng maging opportunity sa amin na maging permanent resident. At hindi naman kami nabigo guys kasi nga dahil nga hindi kami huminto, ang dami namin nakita ang mga possible pathway at ang isa nga doon guys is yung Provincial Nominee Program na naging susi guys para maging permanent resident kami dito. Ayan, so yan yung sharing natin ngayon guys. So I hope na nag-enjoy kayo doon sa bagong setup. Comment down below guys kung okay ba tong setup na to or kung meron kayong suggestions, comments, good or bad guys, that is welcome. That is okay. So again guys, thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.